ang mga katutubong Aita sa Mount Pinatubo sa Kapas Tarlac at ang bago nilang ipinaglalaban. Walang ginagawa sa tagal ng panahon. Bakit nila binarikadahan ang daanan ng mga turista? Wala na po kaming chance umakyat. Wala na muna, ma'am. Yung natatangkap po namin, hindi rin sapat. Sana yung patulungan kaming mga Aita. Paano naman nung mga katutubo, wala na bang ikakaangat sa buhay? Kung hindi po kayo sasama, pipilitin namin kayo. Sige! Ngayon lang ako napusasan ng ganun. Dadakpin ninyo ang katutubo sa kanilang lupa? Ano bang karapatan? Mga katutubong Aita, may ipinaglalaban. Kaya hinarangan nila ang grupo ng mga turista na papunta sana ng Mount Pinatubo. Ang pagputok nito noong dekada 90 ang itinuturing na second largest volcanic eruption of the 20th century. Pero makalipas ang mahigit 3 dekada, ang mapaminsalang bulkan umaakit na ngayon ng libo-libong mga turista. Ang dinaanan kasi noon ng rumagasang lahar, nag-iwan ng napakagandang tanawin. Picture perfect, lalo na kung binabaybay sakay ng 4x4. Habang ang view sa crater lake nito, makapigil hininga. Kaya naman beautiful disaster kung ituring ang pagputok ng Mount Pinatubo. Beautiful. Wala na po kaming chance umakyat. Wala na muna, ma'am. Pero nabulabog ang mga turistang umakyat sa Bulkan kamakailan nang ang mga katutubong Aita na nakatira sa palibot ng bulkan ang siya ngayong nag-alboroto. Binarang ang trail paakyat sa Crater Lake. Ang gobyerno natin ang nasasabi ang pilang maaasahan namin yung NCIP. Ano ngayon ang ginagawa naman ng NCIP? Walang ginagawa sa tagal ng panahon. Walang nangyayari na proseso na yan. Harangin na lang para taniman. Hindi kami sinusundan sa amin. Kaya ang daan, nag-traffic sa dami ng natenggang 4x4. Hassle nga sa aming mga turista pero naiintindihan ko po sila. Maya-maya pa, tumaas ang tensyon nang dumating ang mga pulis. Sasama po namin kayo dun sa baba para mapag-usapan po natin kung ano yung problema. Hindi basta-basta kami sumama ngayon. Pero yung ginawa po ninyo, bigla-bigla nang harang kayo ng mga bisita namin. Karapatan namin, madam. Hindi po nila kami pinakita. Kaya nga po, nandito po ako. Kaya hindi na po kami. Ulitin ko ha, nakikiusap po ako sa inyo. Sino ang pwedeng sumama? Hindi kami sasama, madam. Hindi po kayo sasama. Oo, hindi kami. O kung hindi po kayo sasama, pipilitin namin kayo. Ay, hindi. Pinilit nila kami. Ngayon lang ako napusasan ng ganun. Dadakpin ninyo ang katutubo sa kanilang lupa? Ang gobyerno natin ang nasasabi. Bakit nga ba tila bulkan na sumabog sa galit ang mga katutubo sa Mount Pinatubo? Ang mga nangharang sa trail, mga miyembro ng iba't ibang grupo ng katutubong Aita na nakatira sa palibot ng bulkan na sakop ng Kapas Tarlac. Isa sa mga ito, ang mga tiga-barangay Maruglu na si Bayani, miyembro ng Sumaowang Clan at tumatayong chairman ng grupong Labayku.
ang ginawa raw nilang pagharang sa mga turista, pagpapakita ng kanilang protesta. Ang natatanggap daw kasi nilang komisyon mula sa kita ng isinasagawang tour sa Mount Pinatubo, kulang na kulang daw. Aliliitan po kami. Hindi rin sapat, hindi rin po makakatulong doon sa edukasyon, sa kabuhayan. Pagkaubos po ng pera, wala po. Ang ilang daanan papuntang Mount Pinatubo itinuturing na ancestral domain ng mga Aita. Ang mga kilala nating Aita ngayon ay nakarating sa present-day Philippine Archipelago 20,000 to 30,000 years ago. Mga Pacific Islanders yung kanilang mga ninuno at sinasabi nga sila pa ang pinakaunang grupo ng mga tao na nakarating sa Pilipinas. Ayon sa Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, ang mga katutubo may karapatan sa paggamit, pamamahala at benepisyo mula sa kanilang ancestral domain. Pag tinawag kasi na ancestral domain, lokal ninuno, ito po ay pag-aali ng isang community na IP. Nagkaroon po tayo ng Memorandum of Agreement tungkol to sa Mount Pinatubo trekking. Ayon sa isang pinirmahang kasunduan, sa bawat 300 pesos na environmental fee na ibinabayad ng mga turista, 75 pesos dito mapupunta at paghahatian ng 37 na mga grupo o clans. Kung susumahin po natin, ang natatanggap na shares ng mga kapatid nating katutubo, nasa 25% na siya. Sa kaso ng Cosme Clan na pinamumunuan ni Joseph, 1% lang mula sa kabuuang komisyon ang natatanggap ng kanilang grupo kada buwan. Ang isang buwan, nasa 5,000. Ang naghahati po doon ay mga 40 po ang pamilya. Sa makatuwid, kung 5,000 pesos ang napupunta sa kanila kada buwan at 4 na pong mga pamilya ang maghahati-hati rito, lumalabas na 125 pesos lang ang natatanggap ng bawat pamilya. Hindi sapat po sa amin sa pamilya. Ang natatanggap namang komisyon ng grupo ni Lito, 4%. Sa akin kasi 6 yung nahawakan kong pinaka-leader din namin. 20,000 yung na-share ko, yun ang paghahatian namin ng 6. Pagdating doon sa kanila, hati-hatiin na naman sa mga pamilya. Halos umaabot lang po 200 piso. Isa naman sa pinakamalaking natatanggap, ang clan na pinamumunuan ni Armando, 8% kada buwan. Pinakamalaki 30,000. Ang pinakamahina nasa 5,000 3,000 ganyan. Pero 20 pamilya naman daw ang maghahati-hati rito. Sila rin po ang nag-identify kung kanino mapupunta ang bahaging 1%, 2%, 3%, 8% at 10%. Hindi po kasi pantay kasi kami dito nasa affected ng dinadaanan ng 4x4, medyo mataas. Pero kung nasa kabila na, hindi inaabakan ng 4x4, binibigyan na rin namin. May mga katutubo ring hindi nakakatanggap ng tulong, gaya ng pamilya ni Divina, na hindi raw kabilang sa anumang clan na nabibigyan ng komisyon. Ang gusto ko naman po, ang buong community makikinabang sila at mapuntuhan naman po yung community. Para po, pag may emergency kami, may kukuhaan naman po kami. Meron naman daw silang kabuhayan, ang pagtatanim ng gabi at pag-aani ng puso ng saging. Hindi na po namin maayos mataniman yan, buhangin na po yan, ma'am. Kung bisang 500 ang nakikita namin lang, hindi namang araw-araw yun. Kaya para may dagdag kita, ang ilan sa kanila nagtutour guide. Pero maging ang sideline nilang ito, nanganganib. Marami na raw kasing mga tigapatag na hindi katutubo na pumapasok rin sa ganitong trabaho. Gusto po namin mangyari sana, 1 linggo sa katutubo. Dapat itaas yung sa collection at kami na po yung mamamahala sa aming sektor na katutubo dahil alam po namin sagutin yung mga pangangailangan na individual. Sana yung patulungan kaming mga Aita. Paano naman nung mga katutubo, wala na bang ikakaangat sa buhay? Ang hinaing nilang ito, makailang beses na raw nilang idinulog sa makinauukulan. Hindi po kami pinapakinggan dahil nga wala po kami pinahawakan na titulo. Ang hawak po namin yung resolution and bank lang. Ang titulong tinutukoy ng mga katutubo, ang CADT o Certificate of Ancestral Domain Title. Approve na po yung CADT. Award na lang po. Wala pa po kaming update sa level ng SIP. Yun lang ang sinasabi po nila. Nahihirapan po sila doon sa usaping overlapping. Meron silang ownership rights doon sa lupang ini-award sa kanila. Yung possession ng indigenous people should be recognized and should be respected kahit wala pa itong CADT.
hanggang sa ang mga naipong hinaing ng mga katutubo para na nga ring bulkan na tuluyang pumutok. Ang gobyerno natin ang nasasabi ang tilang maaasahan namin yung NCIP. Ano ngayon ang ginagawa naman ng NCIP? Walang ginagawa sa tagal ng panahon. Kaya sila nagprotesta nitong April 18. Sino ang pwedeng sumama? Hindi kami sasama, madam. Hindi po kayo sasama. Oo, hindi kami. O kung hindi po kayo sasama, pipilitin namin kayo. Hindi. Sige. Pero dahil sa isinagawang pagkilos, 5 sa kanila dinakip. Ang sabi nila, harassment, pero sabi hindi kami nakipag-away. Sarili na naming lupa. Bakit wala pa kaming sariling karapatan? Kung lider ako, kailangan bang ikulong ninyo? Sino pa ang magtatanggol sa kapwa ko katutubo? Kung hindi po kayo sasama, pipilitin namin kayo. Napusasan po namin sila kasi nga po ang pangamba ko dahil napilitan po silang bababa, baka po mamaya tumalon sila doon sa likod po ng aming mobil. Gusto ko silang ibaba para once and for all po matapos po yung usapan. Kung ikaw pinapaalis mo o hinaharangan mo yung tao dahil pumapasok sa lupa mo, wala kang krimen na ginagawa dahil ipinagtatanggol mo lang yung karapatan mo bilang may-ari. Walang dahilan para ka dakipin. Dapat hindi ito ikikriminalize. Kung wala namang nagsasakitan, walang dahilan para magkaroon ng arestuhan. Legal naman po sa tingin ko ang pagdakip po namin kasi unang-una po yung pagbabarikada po nila ng mga kahoy po dun sa daanan ng mga sasakyan, yun po ay papatak po sa grave coercion. Hindi po sila nakulong pagdating po dito at wala pong kaso na i-file po sa kanila. Pinasulat po sa amin na hindi na po kami uulit. Pumirma po kami. Dahil sa pinirmahang kasunduan, tinanggal na ang inilagay nilang harang sa trail. Wala nang harang. Balik na rin sa normal ang operasyon ng Pinatubo Tours. Bukas naman po kami doon sa mga programa nila. Kung makikinabang po ang tribo at masecure po yung karapatan nila at yung kabuhayan po nila, handa naman po kaming makipag-usap. Ang National Commission on Indigenous Peoples naman, ang sangay ng gobyerno na siyang nagsusulong sa kapakanan ng mga katutubo sa Pilipinas, naglabas ng pahayag hinggil sa insidente. We have been actively collaborating with the Aita community, the local government unit of Capiz-Surlaq, and other stakeholders to address these concerns. Nagkakaroon tayo ng ongoing negotiation para maribisa ang kasalukuyang kasunduan. Magkakaroon na po ng percentage bawat programa sa kalusugan, livelihood. Willing po ang munisipyo na tulungan sila na magkaroon po sila ng kooperatiba na tutulong para nga ma-handle ng maayos yung mga shares po nilang natatanggap. Pantay-pantay na po ang matatanggap ng bawat clan. Gusto po namin dapat itaas po yung sa collection at kami na po yung mamamahala sa aming sektor na katutubo. Nitong Miyerkules, ang NCIP Provincial Office at Tourism Office ng Capiz-Tarlac nagpatawag ng pagpupulong kasama ang grupo ng mga katutubong Aita. Bakit po kami pinusasa? Kami ang may lupa, kami ang maggagay para makinabang ang mga katutubong. Ay, sarili ng mga hulihin sa sarili ng mga sarili ng lupain. Hindi na kumangalaman yan. Basta ayusin lang po. Nababawasan po mga turista natin. Nababawasan din po yung bahagi na nakukuha po ninyo sa tourism. Meron po tayong proseso para po sa mga kahilingan ninyo. Nagbigay ng listahan ng mga katutubo sa nais nilang mangyari at mapatupad sa gagawing bagong kasunduan. Kung gusto nyo ng gate pass, bibigyan. Para makita nyo kung ilan talaga yung pumapasok. Tuloy-tuloy po ang ating pag-aayos. Pinapakinggan namin ang inyong side. Nangingire ng mga katutubo ng multa sa lokal na pamahalaan ng Capiz bilang peace offering sa ginawang pagdakip sa kanila ng mga pulis. Papatay tayo ng baboy. Sa kultura po kasi namin, kailangan Mapagbibigyan namin. Hindi na namin dahil karapatan namin, madam. Hindi po nila kami pinakita. Kasi Sinabi lang yung 100 per head, yung hinihiling. Ngayon, direksyonan niya ng tama para malinaw na. hindi naman agad-agad ibibigay yan. Kaya nga po tayo gumagawa ng usapin ngayon para itong magiging basihan sa paggawa natin ng bagong kasunduan. Hindi kasi nila mapataas agad-agad considering na it will create undue burden sa mga tourists. Dapat mas mataas yung sharing na mapunta sa kanila from the part of LGU. Actually, we are pushing for 60-40. Medyo nabawasan yung pag-alalahanin namin dahil pinakinggan naman. Lahat ng pinako ng NCIP at saka LGU, umaasa kami na matutupad at gawin nila.
Yung mga dokumento kung saan ay makakapagpatunay na ang kanilang lupa ay ninono is now being reviewed by our body sa regional office. Padilisin sa lang madaling panahon ito. Matanda na po kami. Ang kultura, kabuhayan at paniniwala ng mga katutubong Aita nakaugat sa tinubuan nilang lupa. Lupang pinagkukunan nila ng buhay at minsan ding pinagmulan ng trahedya. Kung hindi po kayo sasama, pipilitin namin kayo. Sige. Sa isyong ito, dapat lang na maibigay kung ano ang sa kanila'y nararapat. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.